Nakarinig ka na ba ng kakaibang ingay sa gabi? Mga tunog na tila nagmumula sa hindi mo maipaliwanag na pinagmulan. Naisip mo na ba kung may misteryosong nagtatago sa dilim? Mga aninong gumagalaw na parang may sariling buhay. Sa Pilipinas, maraming tao ang naniniwala sa mga nilalang na tinatawag na aswang. Nakakatakot sila at nakaka-excite. Ang mga aswang ay kilala sa kanilang kakayahang magpalit-anyo at magtago sa dilim. Alamin natin ang mga nilalang na ito mula sa kwentong bayan ng Pilipinas. Ang mga kwentong ito ay bahagi ng ating kultura at tradisyon. Sa loob ng maraming taon, ang mga kwento tungkol sa aswang ay naikwento na sa bawat henerasyon. Mula sa mga sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, buhay na buhay pa rin ang mga alamat. Ikinukwento ng mga lolo at lola sa kanilang mga apo, kaya buhay na buhay pa rin ang alamat. Ang mga kwentong ito ay nagiging bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Totoo ba sila o kwento lang? Alamin natin. Tuklasin natin ang mga misteryo at katotohanan sa likod ng mga kwentong ito. Handa ka na bang malaman ang katotohanan? Ang aswang ay isang nilalang na nagpapalit ng anyo. Ibig sabihin, kaya nitong baguhin ang itsura nito. Sa araw, maari itong magmukhang normal na tao. Pero sa gabi, nagiging nakakatakot na nilalang ito. Ang sabi ng ilan, nagiging aso, ibon o baboy pa nga ito. Kilala ang aswang na mahilig sa laman ng tao, lalo na sa mga bata at mga sanggol sa sinapupunan. Sabi ng mga tao, ginagamit nito ang mahaba nitong dila para sipsipin ang dugo ng mga biktima nito. Nakakatakot, diba? Maraming iba't ibang uri ng aswang. Ang mga nilalang na ito ay bahagi ng mayamang kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Bawat isa ay kakaiba at may kanya-kanyang kapangyarihan. Ang kanilang mga kwento ay nagmula pa sa mga sinaunang panahon at patuloy na binibigyang buhay sa mga kwentong bayan. Ang manananggal ang marahil pinakasikat. Kaya nitong ihiwalay ang itaas na bahaging katawan nito mula sa ibabang bahagi. Sa gabi, ito ay nagiging isang nakakatakot na nilalang. Nagkakaroon ito ng malalaking pakpak ng paniki at lumilipad para maghanap ng mabibiktima. Ang mga biktima nito ay kadalasang mga buntis na kababaihan. Tapos mayroon ding tik-tik. Ang aswang na ito ay gumagawa ng tunog na tik-tik kapag ito ay malapit na. Ang tunog na ito ay nagiging babala sa mga tao. Sinasabing ito ay isang nilalang na parang ibon na nanghuhuli ng mga taong may sakit. Ang tik-tik ay kilala rin sa kanyang matatalas na kuko at nakakakilabot na mga mata. Ito ay dalawa lamang halimbawa. Marami pang ibang aswang na may iba't ibang kapangyarihan at kwento. Ang bawat isa ay may natatanging papel sa ating mga alamat at paniniwala. Sinaunang takot at kwento saan nga ba nagmula ang aswang? Walang nakakaalam kung kailan talaga nagsimula ang mga kwento tungkol sa aswang. Ang sabi ng ilan, daan-daang taon na ang mga kwentong ito. Ito ay paraan ng mga tao noon para ipaliwanag ang mga bagay na hindi nila maintindihan, tulad ng sakit o mga kakaibang pangyayari. Noong unang panahon, takot ang mga tao sa dilim. Wala pa silang kaalaman tungkol sa siyensya at medisina na mayroon tayo ngayon. Ang aswang ang kumakatawan sa kanilang mga takot at pangamba. Ang aswang ngayon, pelikula, kwento at totoong buhay. Kahit ngayon, pinag-uusapan pa rin ng mga tao sa Pilipinas ang aswang. Sikat itong karakter sa mga pelikula, palabas sa TV at comics. May mga naniniwala na totoo ang aswang at kasama natin sila sa mundo. Ang iba naman, kwento lang daw ang aswang. Pero kahit ano paman, mahalagang bahagi ito ng kulturang Pilipino at kwentong bayan. Ito ay paalala ng ating nakaraan at ng mga kwentong naipasa sa atin ng ating mga ninuno. Ang papel ng aswang sa kulturang Pilipino. Bakit nga ba sikat pa rin ang mga kwento tungkol sa aswang hanggang ngayon? Siguro dahil tinuturuan tayo nito tungkol sa kahalagahan ng pamilya at komunidad. Sa maraming kwento, nagkakaisa ang mga tao para labanan ang aswang at protektahan ang isa't isa. Pinapaalalahanan din tayo ng aswang na maging maingat at alerto sa ating paligid.
kahit na moderno na ang panahon natin, may mga panganib pa rin sa mundo na dapat bantayan. May kwento ka ba tungkol sa aswang? Ang mga kwentong ito ay bahagi ng ating kultura at tradisyon na naglalaman ng mga aral at babala mula sa ating mga ninuno. May mga kwento ba kayong tungkol sa aswang sa inyong pamilya? Marahil ay narinig ninyo ito mula sa inyong mga magulang o mga lolo at lola na nagbahagi ng kanilang mga karanasan at takot sa nilalang na ito. Siguro naman ay may naikwento sa inyo ang inyong mga lolo at lola tungkol sa kanilang mga karanasan sa nilalang na ito. Ang mga kwentong ito ay nagiging bahagi ng ating pagkakakilanlan at nagbibigay ng kulay sa ating mga alaala. O baka naman may narinig kayong mga balita tungkol sa isang aswang na nakatira sa isang kalapit na bayan. Ang mga balitang ito ay nagiging usap-usapan sa mga komunidad na nagdudulot ng takot at pagkamangha. Ang aswang ay isang nakaka-excite at hindi kumukupas na bahagi ng kwentong bayan ng Pilipinas. Ang mga kwento nito ay puno ng misteryo at kababalaghan na nagpapakita ng ating mayamang kultura at imahinasyon. Ang kwento nito ay patuloy na ikinukwento at ibinabahagi na nagpapaalala sa atin ng kapangyarihan ng mga kwento at ng mga misteryo umiiral pa rin sa ating mundo. Sa bawat salaysay, nabubuhay muli ang mga alamat at patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at takot sa mga bagong henerasyon.